Mga kasama, araw ng Lunes na naman, January 26, 2026. Alas 6 ng umaga. Mukhang puro 6 tayo ha. Araw po ng bakong livestock market ngayon, sisilipin natin ang mga baka nila dito at ang mga presyohan nila, lalo na doon sa mga mambabaka at doon sa mga nagbabalak na ibenta ang kanilang mga alagang baka. Saan man kayo sa sulok ng Pilipinas naruroon. Kaya dyan na kayo at matuto sa presyohan. Mga kasama, ito yung mga tagpo sa nag-aalaga at ang inaalagaan ng 4 na taon. Masakit po, pero ito yung realidad. Kaya nag-aalaga tayo ng baka para ibenta at kumita. 116,500 pesos ang baka na yan. Kabababa lang po sa truck, walang 5 minutes, nabili ka agad. Ganito po, kabilis, pagaling sa owner mismo. 125,000 naman po ang baka na ito. Itong maitim ang leeg. Naitanong na po natin kanina sa nakabili. Hindi ho tayo nangukulan ng pressure dito mga kasama dahil nakakapanood din po sa vlog natin ang bumili at ang nakabili. May bagong dumating na naman, talagang bagsakan ho ng mga magagandang baka ang livestock na ito. Eto mga kasama, ang pinakamahal na baka na nakita ko rito sa livestock na to. 275,000 po ang dalawa. Ang kikinis naman talaga mga kasama. Etong nasa kanan, 140,000 pesos po. At 135,000 naman etong nasa kaliwa. Hindi lang po baka ang nandito, magagandang kalabaw din po. Katunayan, ang daming malalaking truck na dadalhin pa ito sa Bacolod bago magpa-Manila. Kita nyo yan, mga baka din po yung nasa bubungan. Sinubukan ho natin gumamit ng drone at makita ang kabuuhang livestock ng bakong. Dumistansya po tayo sa kanila mga kasama at maiwasang mabulabog ang mga baka. Ito po ang left area ng bakong livestock market na kung saan nakaseparate ang bentahan ng mga malalaking baka. Mas maluwang ho rito, may mapaparkingan ng mga truck at the same time po maluwang lagayan ng mga pinamiling hayop. Puro nyog ang palibot po rito. Ngayon naman po sa timbangan tayo. Tignan na natin kung magkano ang puting baka na ito. Nasa 160 pesos to 170 pesos per kilo. Minsan po, may mabibili rito na 180 pesos per kilo. Buhay na baka po ito ha, per kilo. 520 kilos po ang timbang sa baka na yon. I-multiply natin sa 170 pesos per kilo, lumalabas na 88,400 pesos ang baka na ito. At ito naman pula mga kasama, subukan nyo nga, ma-estimate nyo ba kung magkano tong baka na ito? Oops. Yun lang, dumiretso mga kasama at binalik. Yun lang. So, ito namang isa, subukan nga natin timbangin to. I-estimate natin kung magkano ang kinalabasan nito. Sa mga ganitong klaseng baka mga kasama, nasa 170 pesos per kilo. So, kung 170 pesos per kilo times 475 kilos. So, lumalabas po nasa 80,000 ang baka na yon. Siguro 80,750 pesos. 475 kilos. At ito naman po, Guba. hindi siya gano'ng kalaki. So, check natin kung gaano kabigat to. Alam nyo mga kasama dito sa bakong, tulad nito, nasa 160 pesos per kilo. Pag medyo may kaliitan yung baka, nasa 160. Kung magandang klase, 170.
Ayun na nga, no? So, nasa 397 kilos po. At kung i-multiply natin sa 160 pesos per kilo, lumalabas na nasa 63,520 pesos ang pulang baka na yun. At ito namang puti na baka ang titimbangin. So check natin mga kasama kung gaano ito kabigat at magkano ang kinalabasan. So ngayon po rito sa Dudul Bakong, naglalaro po sa 160 to 170, minsan may 180 pesos per kilo. Live weight po yun, ha. Ayan. So ang bigat ng bakang ito ay lumalabas na 552. So 552 kilos po ang baka na ito mga kasama. At kung ilagay natin sa 170 pesos per kilo, lumalabas po na 93,500 pesos ang baka na yon. Ayun. At mukhang ayaw pumayag ang may-ari sa 170 pesos per kilo, dapat daw 180 pesos per kilo. So check natin kung ano mangyari sa kanila. Siguro makikita yan sa gitna. Kasi kung titignan nyo po yung baka mga kasama, talagang malaman siya, no? Hindi siya mataba, hindi rin payat. At makikita mo rin sa baka talaga na hindi siya pinuwersang pakainin para magbukang mataba at bumigat. So tama, malaman talaga ang pitan, walang kataba-taba. Pero yun nga, malaman, no? Kaya dinidemand ng may-ari na 180 pesos per kilo. Kung 180 pesos per kilo po yan, sa timbang na 552, nasa 99,000 plus, no? Halos may 100 na rin. Kumpara sa 170 pesos per kilo, nasa 93,840. So may difference na 6,000 pesos. So malaking bagay po yan sa isang negosyante ng baka. Not unless kung ikaw, no, hindi mo ibebenta ang baka, gawin mong kastador. Maganda rin itong gawing kastador, eh. So yung difference na 6,000 ay hindi masyadong nagmamatter kung gawin mo siyang kastador. Ops, may baboy po rito mga kasama, titimbangin natin to. So check natin kung gaano ito kabigat at magkano. Bali mukhang may katandaan na po, mukhang inahin po ito. Submit ko lang, no, malamang nanganak na ito ng 1 o 2 beses. Pag maganitong klaseng baboy kasi mga kasama, mas mura po ito kaysa mga baboy na nasa 3 months old. So maganitong klaseng baboy, nasa tingin ko po 130 pesos per kilo. So check natin, no. So ang bigat niya ay 155 kilos. Kung i-multiply natin siya sa 130 per kilo, lumalabas na 19,500 pesos. Pero i-check natin, tanong natin kay Manong. Tagpilang kilo ingana, boss? Tagpilang kilo na mo ingana? 135? So 135 daw per kilo. Hindi naman magkalayo doon sa estimated natin na 130 pesos per kilo. So kung 135 pesos per kilo times 155, lumalabas na 20,150 ang baboy na yun. Pero yun po yung presyo ni Manong. Kung ako ang buyer, syempre tatawad ako. Malamang susundin ko yung una kong estimate na 130.
At least no, makakamura ako ng mga 500 pesos. Mga kasama, nasa kabilang side po tayo ngayon ng livestock market at ito naman po ang makikita natin. May kaliitan ng mga baka dito sa side na to. Merong mga tinatawag na Bisaya kayo na baka at meron namang mimistisuhin. Doon sa nais magsisimula mag-alaga ng baka, meron po tayong mabibili dito sa murang presyo. Pwede ho tayo makabili dito ng 10,000 na baka. Mainam po siya litsunin mga kasama. Maraming kalabaw din dito sa may bandang likuran at mga baboy naman po sa gilid ng area na to. Subukan po natin magpalipad ng drone at makita natin ang top view. Hahanap lang ho tayo ng pwesto upang hindi ho tayo makabulabog sa mga hayop dito.